Misteryo by Boss Pao. Magandang gabi mga ka-horror. Ako si Adrian. Totoong nangyari ito sa akin noong nakatira pa ako sa isang lumang apartment malapit sa Project 2, Quezon City. Ilang minuto lang mula sa Balete Drive. Sa loob ng kwarto ko ay may malaking salamin na nakakabit sa dingding at hindi pwedeng tanggalin ayon sa may-ari. Noong una, buspaway, normal lang ang lahat. Pero isang madaling araw, nagising ako at napansin kong ang refleksyon ko sa salamin ay bahagyang nakatagilid ang ulo kahit tuwid ang pagkakahiga ko. Inisip ko na lang na guni-guni lang iyon, buspaw. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang delay ang bawat galaw ko sa salamin. Kapag kumukurap ako ay parang may isang segundong pagitan bago sumunod ang nasa refleksyon. Isang gabi, habang nakatayo ako sa harap nito, napansin kong hindi tugma ang ekspresyon ng mukha ko. Ako ay seryoso, buspaw, pero ang nasa salamin ay tila may bahagyang ngiti. Bigla akong nilamig. Unti-unti kong ibinaba ang kamay ko, ngunit ang refleksyon ay nanatiling nakataas ng ilang segundo bago ito sumunod. Tinakpan ko ng kumot ang salamin bago matulog, buspaw. Pero paggising ko 3:00 ng madaling araw, nasa sahig na ang kumot. Nakatitig muli sa akin ang salamin. Wala akong kasama sa unit at nakalak ang pinto. Lumipat ako ng tirahan sa diliman para makaiwas. Akala ko ay tapos na ang lahat, buspaw. Ngunit isang gabi, habang tumitingin ako sa maliit na salamin sa bago kong kwarto, napansin kong muli, buspaw, ang maliit na pagitan sa paggalaw ng refleksyon ko. Doon ko naisip na baka hindi ang apartment ang problema, baka hindi rin ang salamin. Buspaw, baka ako mismo ang tinitignan at baka may naghihintay lang na mauna itong gumalaw kaysa sa akin. Isang magandang gabi mga ka-horror. Ako si Alexander. Nangyari ito noong nagtatrabaho pa ako sa isang lumang ospital malapit sa Espanya Boulevard sa Maynila. May 3 palapag doon na dati raw ay maternity ward. Pero matagal nang isinara. Madilim ang pasilyo. Kalahati ng ilaw ay hindi na gumagana. At sa dulo ay may hagdanang bihirang daanan. Isang gabi, buspaw, habang naglilinis ako malapit sa storage room, nakarinig ako ng mahihinang yabag sa hallway kahit wala namang ibang tao doon. Paglingon ko ay wala akong nakita. Pero maya-maya pa, may puting aninong dumaan sa gilid ng paningin ko, papunta sa hagdan. Bandang 2:00 ng madaling araw, biglang namatay ang ilang ilaw. Sa gitna ng hagdan, may nakita akong babaeng nakaputing damit, mahaba ang buhok at nakatakip sa muka. Hindi siya gumagalaw, buspaw. Hindi rin siya tuluyang nakatapak sa hagdan. Parang bahagyang nakaangat ang paa. Buspaw, napaatras ako at sa isang iglap ay nawala siya. Pero sa salamin ng fire extinguisher case sa likuran ko, malinaw ang refleksyon ng isang babaeng nakatayo sa mismong likuran ko. Kinabukasan, nalaman kong may buntis na namatay noon sa dating maternity ward na iyon, kasama ang kanyang sanggol. Hindi na ako bumalik sa 3 palapag, buspaw. Pero hanggang ngayon, minsan nagigising ako sa pakiramdam na parang may nakatayo sa paanan ng kama ko. At sa bawat pagdilat ko ay may aninong mabilis na nawawala sa dilim. Isang magandang gabi, buspaw. Ako si Andrew. Nangyari ito noong nakatira pa ako sa isang apartment sa Pembo, Taguig, malapit sa C5. Gabi-gabi akong naglalakad pa uwi at may isang bahagi ng kalsada na madilim dahil sirang poste ng ilaw. Doon ko unang napansin na parang kakaiba ang anino ko.
Isang gabi, Boss Pao, sa ilalim ng ilaw mula sa tindahan sa kanto, nakita kong dalawa ang anino ko sa pader. Huminto ako saglit. Huminto rin ang mga ito. Ngunit nang igalaw ko ang kamay ko ay may isang anino na bahagyang nahuli sa pagsunod. Pag-uwi ko sa apartment, Boss Pao, sinubukan kong kalimutan ang lahat. Pero madaling araw, nagising ako sa pakiramdam na may nakatayo sa tabi ng kama ko. Nang buksan ko ang ilaw ay wala namang tao. Ngunit sa pader ay may aninong mabilis na gumalaw kahit wala namang pinagmulan. Lumipas ang ilang araw at mas naging malinaw ang kakaibang pangyayari. Isang gabi, Boss Pao, habang naglalakad ako pa uwi, nakita kong ang pangalawang anino ko ay unti-unting humiwalay sa akin sa pader. Tumayo ng tuwid at pagkatapos ay naglaho kahit maliwanag pa ang ilaw. Hindi na ako nagtagal sa lugar na iyon, Boss Pao. Lumipat ako sa Guadalupe. Umaasang matatapos na ang lahat. Ngunit minsan, kapag nakatayo ako mag-isa sa ilalim ng ilaw sa gabi, pakiramdam ko, hindi lang isa ang anino ko. At may mga sandaling parang may isa pang nakadikit sa likuran ko. Naghihintay lamang ng tamang oras upang muling humiwalay. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Anthony. Nangyari ito noong 2022 sa boarding house na tinitiran ko sa Sampaloc, Maynila, malapit sa P. Campa Street. Dahil mahilig ako sa paranormal content, Boss Pao, sinubukan kong mag-record ng boses sa cellphone ko para makipag-ugnayan sa espiritu habang mag-isa ako sa kwarto. Bandang 12:00 ng gabi ay nag-record ako sa dilim. Wala akong narinig habang ginagawa iyon, Boss Pao. Pero nang pakinggan ko ang playback, may mahina at pabulong na tunog na parang paghinga na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Inulit ko ang eksperimento kinabukasan. Mas malinaw ang nakuha kong audio, Boss Pao. Parang may boses na sumasabay sa hinga ko habang nagre-record ako. Mula noon, nagsimulang may maramdaman akong anino sa gilid ng paningin ko tuwing madaling araw, bandang 3:00. Isang gabi, Boss Pao, kusa na lang nag-on ang voice recorder ng cellphone ko kahit hindi ko ito pinindot. Sa dulo ng recording, may mahinang boses na parang nagsasalita mula sa likuran ko. Lumipat ako ng tirahan, Boss Pao, sa Quezon Avenue. Pero minsan, kusa pa rin nagre-record ang cellphone ko sa gabi. At sa mga file na iyon, may katahimikan na mas mabigat kaysa sa tunog. Parang may naghihintay lang na magsalita mula sa kabilang linya. Isang magandang gabi, mga ka-horror. Ako si Benjamin. Nangyari ito noong 2020 sa Quezon City, malapit sa Commonwealth Avenue. Bumili ako ng lumang kwintas sa isang pawn shop sa may Santa Cruz, Maynila. Ayon sa tindera, galing daw ito sa lumang bahay at may mga kwento na may kakaibang nangyayari sa sino mang magsusuot. Isinuot ko ang kwintas noong gabing iyon din, Boss Pao. Bandang 2:00 na madaling araw ay nagising ako dahil sa malamig na pakiramdam sa dibdib ko. Napansin kong ang pulang bato sa kwintas ay bahagyang kumikilos kahit hindi ko hinahawakan. Lumipas sa mga araw, nagsimula akong makarinig ng mahinang bulong sa kwarto ko sa Project 6. Minsan, sa salamin ng aparador, ang refleksyon ng kwintas ay tila mas madilim kaysa sa aktwal. Isang gabi, Boss Pao, sinubukan kong tanggalin ang kwintas. Ngunit parang mas humigpit ang pagkakakapit nito sa leeg ko. Nagtanong ako sa isang albularyo sa Malabon at sinabi niyang maaaring may espiritong nakakapit sa alahas. Kinabukasan, nawala ang kwintas sa leeg ko at nakita ko itong nakalapag sa mesa
na may basag na batong pula. Hanggang ngayon, Boss Pao, minsan ay nararamdaman ko pa rin ang malamig na presensya sa dibdib ko tuwing gabi. Parang may naghahanap ng dating tahanan. Mga ka-horror ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.